Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2611. Si Cuthbert, na nag-aayos ng pagbuo ng sekta sa plaza, ay nagbago ng kanyang ekspresyon nang makita niya si Adrian at ang iba pa na labis na nasugatan. Agad siyang bumangon upang batiin sila. "Elder, ang iyong mga pinsala?" tanong ni Cuthbert nang hindi mabagal. Sa sandaling ito, ang buhay ni Adrian ay tulad ng isang ilaw ng kandila sa hangin, ganap na naiiba tulad ng isang maliwanag na ilaw ng buwan mula sa nakaraan. Lalo na sa dibdib ni Adrian, mayroong isang malalim na sugat na nagpahayag ng mga buto. Ang pagkasira ng aura ay tumatagal sa paligid ng sugat, na pinipigilan ito mula sa pagpapagaling. Ang isang malaking halaga ng gintong dugo ay kumule sa itaas na kalahati ng berdeng balabal ni Adrian na pula. Bumagsak ang puso ni Cuthbert, at mabilis siyang lumapit nang makita ang eksena. Kung may mangyayari kay Adrian, iniiwan lamang si Amethyst at ang iba pang mga Supreme Paragon upang pamahalaan ang sagradong lupain, na nadama ni Cuthbert na ang sagradong lupain ay maaaring hindi malayo sa pagkawasak. Nakarating si Adrian sa plaza, na suportado nina Amethyst at Heath. Inalis ni Adrian ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, kahit na malubhang nasugatan ako, maaari ko pa ring hawakan." Matapos ang isang pagpos, dahan-dahang nagpatuloy si Adrian, si Daryl at Darius ay hindi rin maayos. Ang kanilang mga pinsala ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Nakipaglaban si Adrian laban sa dalawang semi-immortal sa tulong ng isang proteksyon na banal na armas. Kung hindi ito para sa mga nakagagalit na banta mula sa kadiliman na malayo ang lupain ng Lasbonercut, ang labanan ay hindi natapos ng madali. Ang semi-immortals ay lumabas na sa kanilang sariling landas at pinino ang mga patakaran ng langit at lupa, na naiiba lamang sa antas ng kasanayan. Halos imposible para sa kanila na pumatay sa bawat isa. Natagpuan ni Adrian ang isang pagkakataon upang makatakas sa pamamagitan ng pagsamantala sa agwat sa labanan sa pagitan nina Daryl at Darius. Nang marinig ito, si Severin, na nakabawi pa rin sa kanyang mga pinsala, nagising din. Tiningnan niya si Adrian na may isang pahiwatig ng paghingi ng tawad. Sinabi niya na may isang madilim na ekspresyon, "Master, nagdulot ako ng problemang ito at nagdala sa iyo ng problema." Kung pinigilan niya ang kanyang hangarin sa pagpatay kapag nakaharap kay Gresham at ang iba pa. Ang mga provocation sa Eastern Sea Secret Realm ay nakasugat lamang sila sa halip na pumatay, marahil ang mga kasunod na isyo ay hindi nangyari. Umiling-iling si Adrian at sinabing, "Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, Severin. Ito ay binalak ng apat na mahusay na sagradong lupain sa nakaraan. Ito ay dahil nakuha mo ang walang kamatayang kapalaran sa Starry Sky Battle Space, na pinipigilan ka sa gitna ng karamihan." Si Amethyst, na mapotla sa tabi niya, ay tumango at naaliw. "Eksakto, tama ang sinabi ng nakatatanda. Naniniwala ako na sina Baldwin at Gresham ay sumali sa puwersa sa oras na ito. Kahit na hindi ka nakitungo kay Gresham sa lihim na kaharian, magdudusa ka mula sa magkasanib na pag-atake ni Faison at iba pa sa sandaling makalabas ka ng lihim na kaharian. Ang apat na dakilang sagradong lupain ay hindi nais na makita ang isang tunay na walang kamatayan na ipinanganak sa aming sagradong lupain sa hinaharap, kaya kinailangan nilang patayin bago mo ito magawa." Bagaman ang nakamit ni Amethyst ay hindi kasing lakas ni Adrian, siya pa rin ang kataas-taasang Panginoon ng sagradong lupain ng Grundy I. Sa wakas ay napagtanto niya ang paglalakbay na ito sa Eastern Sea Secret Realm ay matagal ng pinlano ng primordial na sagradong lupain. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Rinold. Siya ay nasa gilid ng pagsabog ng galit. Mahigpit niyang tinanong, napakaganda ba ng ambisyon ng Primordial Sacred Land na nais nilang magsimula ng isang digmaan ng mga sagradong lupain? Si Adrian, pagkatapos ng pagkuha ng isang espiritual na tableta at pakiramdam ng mas mahusay, pinag-iisipan ng ilang sandali at sinabi, "Ngayon na ang parehong si Daryl at Darius ay nasugatan din, hindi malamang na ang dalawang sagradong lupain ay pupunta sa digmaan sa maikling panahon. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap.
Lalo na ang mga tagapagmana ng demonyo mula sa mga sagradong lupain ng mga masasamang practitioner ay nagbigay ng kadiliman na nakatakot sa lupa at ang perpektong dahilan para sa digmaan. Kung itinakda nila ang kanilang mga pananaw sa lupain ng mga ninuno, ang buong Blue Realm ay mapapahamak sa isang hindi pa ganap na sakuna. Nagpatuloy siya. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, biglang nagbago ang orihinal na mukha ni Reynold. Si Cuthbert, na naruroon din, ay naging panahunan sa buong oras. Si Sectmaster Amethyst ay natigilan ng bahagya. Nakikita ang makapangyarihang mga Supreme Paragon na talagang natatakot sa lupain ng ninuno na tulad nito. Medyo nagulat si Severin. Agad niyang tinanong, "Master, ano ang lupang ninuno na ito, at bakit ginagawa mo ang lahat na matakot?" Sa pagdinig ng pagkalito ni Severin, nagbuntong hininga si Adrian at dahan-daang nagsimulang ipaliwanag. Tulad ng alam mo, ang Blue Realm ay binubuo ng 17 lalawigan, at 9 sa kanila ay may sariling kasaganaan. Nagpatuloy si Amethyst, may 4 na lalawigan ang naiwan. Ang isa sa mga lalawigan ay ang Iceland. Ito ay isang malawak na lupain na napuno ng frozen na yelo at walang mga nilalang na maaaring manirahan doon at kahit na ang espiritual na enerhiya ay hindi maipahayag. Sumunod, ang Starry Sky Battle Space ay isang disyerto na na-explore ng Celestial na mula sa sinaunang panahon. Dati itong Aurorvale, isa sa 17 lalawigan. Nahulog ito sa portal matapos ang mga walang kamatayang labanan ay naganap at naging Starry Sky Battle Space pagkatapos nito. At ang huling 2 lalawigan ay ang lupain ng ninuno. Ang lupain ng mga ninuno ay isang kakilakilabot na lugar na nabuo sa panahon ng Green Emperor. Ang alamat ay noong ang Green Emperor ay umakyat sa kawalang kamatayan, ang Blue Realm ay sinalakay ng mga extraterritoriality celestial demon. Ang bangkay ng mga demonyo ay nahulog sa kailaliman at hinihigop ng natitirang sinaunang ligaw na hayop, na nagbago sa mga dayuhan na monsters at tinawag ang kanilang sarili na ninuno. Sa panahon ng Green Emperor, hindi sila naglakas loob na ibunyag ang kanilang sarili. Matapos umakyat ang Green Emperor, hindi mabilang na mga dayuhan ang nagsimulang sirain ang Blue Realm, na nag-trigger ng isang sakuna na tumagal ng libu-libong taon. Nang maglaon, ang teritoryo na orihinal na pag-aari nila ay kinuha sa kanila. Nang maglaon, ang mga tao ay umasa sa mga immortal na umakyat upang palakasin ang selyo sa lupain ng mga ninuno bago umakyat upang maiwasan ang mga nilalang sa lupang ninuno mula sa pagsira. Tulad ng para sa gate ng lupain, ito ay isang mahabang pader na itinayo ng iba't ibang mga pangunahing sagradong lupain na malapit sa lupain ng mga ninuno, upang maiwasan ang pagkalat ng kaguluhan sa iba pang mga bahagi ng Blue Realm. Nadama ni Severin ang kanyang anit na namanhid matapos niyang marinig ang kwento tungkol sa lupain ng mga ninuno. Hindi niya naisip na mayroong tulad ng isang kakilakilabot at ipinagbabawal na lugar sa Blue Realm. Kung sinabi ni Adrian ang katotohanan, ang alyansa ng primordial na sagradong lupain at lupain ng ninuno, tiyak na magdadala ito ng sakuna sa buong Blue Realm. Ang mga ninuno na iyon ay itinuring ang mga tao bilang pagkain, tulad ng extraterritoriality celestial demons. Bukod dito, sila ay mga nilalang na binago ng mga sinaunang ligaw na hayop, at matagal na silang nahawahan ng dugo ng mga celestial demons at naging kakaiba at madilim na nilalang. Ang silangan ng dagat, na kung saan ay nagkaroon ng magulong alon ay naging isang eksena ng pagkawasak. Ang hindi mabilang na mga galon ng tubig sa dagat ay sumunga, na inihayag ang seabed na natatakpan ng coral. Sa himpapawid, ang mukha ni Daryl ay madilim habang hinahaplos niya ang kanyang pinutol na braso, malamig ang kanyang mga mata. Hindi kalayuan, si Darius, na minsan ay may isang marilag na form ng dragon na ngayon ay nahiga na may mas mababa sa 10 yarda ang haba. 12 ng mga gintong kaliskis ang sumilip sa kanyang katawan, na iniwan siyang nalubog sa dugo. Si Darius ay nakapatong sa beach habang humihinga para sa paghinga. Ang isa sa kanyang mga sungay ng dragon ay nasira at ang sugat na naka-encrust na may makapal na layer ng pinatuyong dugo. Hindi ko inisip na ang lakas ni Adrian ay lalampas sa atin. Siya ay tunay na isa sa mga nangungunang figure ng ating panahon. Habang nagsalita siya, naalala ni Darius ang labanan mula sa ilang araw na ang nakakaraan. Sa labanan na iyon, sa kabila ni na Darius at Daryl na sumali sa mga puwersa at kahit na gumagamit ng proteksyon ng mga banal na armas,
hindi pa rin nila matatalo si Adrian. Ang buong dagat ng silangan ay nasira pagkatapos ng ilang araw ng labanan, at nasugatan sila ni Adrian. Nawala ni Darius ang isa sa kanyang mga sungay ng dragon, at naputol ang braso ni Daryl. Pareho silang nakaranas ng mabibigat na pinsala, at si Adrian ay hindi malamang na makabawi anumang oras sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Daryl ang kanyang pinutol na braso at sinabi ng may mabigat na tinig. Makinig, matandang mudfish, bagaman nakatakas sa atin si Adrian, ito ang ating pagkakataon na maalis ang sagradong lupain ng Grundy 1. Ang proteksyon na banal na sandata na nakaligtas kay Adrian ay ang wield shad sa pamamagitan ng 3 pagdurusa, ay hindi dapat ma-underestimate. Ang tagapagtatag ng sagradong lupain ng Grundy 1 ay isang kakilakilabot na figure ng kanyang panahon. Habang nagtataglay din tayo ng mga proteksyon na banal na armas, may kakayahan lamang silang magkaroon ng isang pagdurusa. Kahit na nais ni Darius na maghiginti, nag-aalala siya. Ang mga proteksyon na banal na sandata ay natural na nag-iiba sa lakas, tulad ng mga espiritual na kayamanan, ngunit ang pag-uuri ay hindi diretsyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay mga sandata na may kakayahang maging mga sandatang celestial, at kinakailangan na pinuhin ang mga patakaran ng langit at lupa at tiisin ang 5 langit na paghihirap na magpabago sa mga sandatang celestial. Upang gawing simple ang pag-unawa, na-level nila ang mga proteksyon na banal na armas sa pamamagitan ng bilang ng mga pagdurusa na kanilang naranasan. Ang Loren Divine Blade ni Severin ay isang antas-isang proteksyon na banal na armas. Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga proteksyon na banal na armas sa Blue Realm ay antas-isang proteksyon na banal na armas. Bagaman ang mga proteksyon na banal na armas ay may potensyal na maging mga sandatang celestial, kinakailangan nilang ma-effuse kasama ang 10 banal na ginto. Ang isang solong uri ng banal na ginto ay maaari lamang gumawa ng isang antas-isang proteksyon na banal na armas. Ang higit pang mga uri ng mga banal na ginto na pinagsama, mas maraming mga patakaran ng langit at lupa ang maaaring dalhin ng sandata, na pinapayagan itong makatiis ng higit pang mga pagdurusa sa langit at potensyal na lumago sa isang sandatang celestial. Ang proteksyon na banal na sandata na ipinasa sa sagradong lupain ng Grundy 1, na naiwan ng founding ancestor, ay isa sa bihirang antas 3 proteksyon na banal na armas. Ito ay tiyak sa antas na ito, ang 3 proteksyon na banal na armas na nagpapahintulot kay Adrian na harapin ang mga ito ng mag-isa at makatakas pa rin. Ito ay imposible para kay Adrian na makatakas sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Daryl at Darius na may isang antas-isang proteksyon na banal na armas. Sumimangot si Daryl nang makita niya ang nag-aalala na ekspresyon ni Darius. Sinabi niya sa isang mababang tinig, "Bakit ka natatakot, matandang mudfish?" Ito ay isang antas lamang 3 proteksyon na banal na armas. Wala tayong silid para sa pagpapayapa sa sagradong lupain ng Grundy 1. Ito ang wakas para sa atin kung lumakas si Severin. Nais mo bang kumilos dito bago ito mangyari, o maghintay para sa kamatayan? Pinaglaruan siya ni Daryl, at alam na natatakot si Darius dahil sa kanyang mga pinsala. Bukod dito, mayroon pa ring talam, si Severin sa kanyang kamay, na malamang na ito ay isang proteksyon na banal na armas, at ang mahiwagang tower, kahit na ang Supreme Paragon ay hindi masisira ang pagtatanggol nito. Ito ay katulad ng tore ng Green Empire na naiwan ng Green Emperor. Ano? Bulalas ni Darius sa pagkabigla. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Daryl, ang Loren Divine Blade ay naglabas ng aura ng isang proteksyon na banal na armas, at tiyak na ito ay hindi bababa sa isang antas-isang proteksyon na banal na armas. Tulad ng para sa tore ng Green Empire, tila ito rin dahil walang paraan para sa isang antas ng 4 na Royal Paragon na makaligtas sa mga pag-atake ng Supreme Paragon. Bukod dito, ang aura sa tore na iyon ay nagpapataw, na kahit na nagdulot sa kanya ng takot. Kung makukuha niya ang item na ito at ang tunay na kakanyahan ng Immortal mula kay Severin, nadama ni Darius na maaaring magkaroon pa rin siya ng pagkakataon na maging isang walang kamatayan. Ang mahinahon na puso ni Darius ay nagsimulang talunin ng hindi wasto. Ngumiti si Daryl nang makita niya si Darius ay madaling napalitan ng ilang mga salita. "Kaya, ano sa palagay mo, matandang mudfish?" Ngumiti si Daryl nang mahina habang pinipigilan ang ngisi sa kanyang mukha.
May katuturan ka, Daryl. Ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay may utang sa akin ng paliwanag para kay Drake. Nag-flick ang mga mata ni Darius habang nagsalita siya. Gayunpaman, medyo mahirap at peligroso para sa ating dalawa lamang na ibagsak ang sagradong lupain ng Grundy 1. Ang titig ni Daryl ay nagyayelo habang nagsalita siya. Pumunta ako sa lupain ng ninuno noon. Naniniwala ako na ang mga ninuno na iyon, na nasil ng Green Emperor, ay sabik na harapin ang inapo na ito ng Green Emperor. Nang malaman na inilaan ni Daryl na makipagtulungan sa lupain ng ninuno para sa paghihiganti, si Darius ay napawi. Bulalas niya, ang mga ninuno ay hindi mapagkakatiwalaan o kapanipaniwala. Mapanganib ang pakikipagtulungan sa kanila. Ang lupain ng mga ninuno ay kilala bilang isang ipinagbabawal na zone ng buhay, isang napakamapanganib na lugar. Walang sino man ang maaaring kumuha ng gaanong. Nadama ni Darius na si Daryl ay wala sa kanyang isipan. Hanggat ibagsak natin ang sagradong lupain ng Grundy 1 at sakupin ang pagkakataon na maging mga walang kamatayan, sa sandaling maipasa natin ang nakamit na kawalang kamatayan, ang mga ninuno ay wala lamang para sa atin. Ipinagmamalaki ang ekspresyon ni Daryl. Sa kanyang mga mata, ang anumang bagay ay nagkakahalaga ng pagsakripisyo hanggat maaari siyang maging walang kamatayan. Wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Naging maingat si Darius sa kabaliwan ni Daryl. Hindi siya baliw upang makipagtulungan sa mga monsters mula sa lupain ng ninuno. Mabilis siyang tumanggi. Sa kasong iyon, iiwan kita dito. Ang pakikitungo sa Anstora ay tulad ng naghahanap ng balat ng tigre. Nais kong magtagumpay ka. Sa sinabi nito, naghanda si Darius na umalis, at nagbabalak na bumalik sa rehiyon ng Thunder Peak upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, si Daryl, na hinimok ng galit sa pagnanais ng kawalang kamatayan, ay hindi papayagan ng madali si Darius. Bukod dito, dahil nang ahas siyang banggitin ang lupain ng mga ninuno, malinaw na siya ay nakipag-ugnay sa kanila ng matagal para sa kapakanan ng pagkakataon para sa kawalang kamatayan. Nais ni Darius na tumanggi matapos malaman ang kanyang plano. Upang maiwasan ang pag-leak ng impormasyon, walang pagpipilian si Daryl kundi gumawa ng aksyon. Ang kanyang katawan ay biglang lumakas at nagpuspo sa galit na parang mga apoy ng demonyo. Siya ay naging isang nakamamanghang balangkas, at sa pagbabagong ito, agad na bumalik ang aura ni Daryl sa estado ng rurok nito. Tulad ng nakita ni Darius ang biglaang pagbabago at pinalawak niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla habang siya ay nagsabi, "Ikaw. Talagang nakipag-ugnayan ka sa lupain ng ninuno." Si Daryl sa form ng balangkas ay tumawa. "Yamang ikaw na matandang mudfish, ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay personal kung iligtas ka sa Great Anstora." Bago pa mag-react si Darius, binuksan ni Daryl ang kanyang bunganga. Isang hindi maiiwasang hindi nakikita na puwersa, na lampas sa kapangyarihan ng isang semi-immortal na tinusok sa pamamagitan ni Darius, na labis na nasugatan. Sa kritikal na sandali, si Darius ay umungol ng galit at inihayag ang kanyang likas na tunay na form ng dragon habang nagpupumilit siyang pigilan. Gayunpaman, ang kakaibang kapangyarihan ay nagmula kay Daryl na patuloy na bumagsak sa kanyang isip at nilamon ang kanyang laman at dugo. Hindi. Matapos ang 12-dosenang mga paghinga, isang desperado na dagandong na puno ng hindi pagpayag na sumigaw sa kalangitan sa itaas ng silangang dagat. Matapos lunukan si Darius, unti-unting bumalik si Daryl sa kanyang tunay na anyo at pinakawala ng isang nasiyahan na pagtawa. "Haha, lumunok ng semi-immortal. Mas malapit na ako at mas malapit sa pagiging walang kamatayan." Matapos bamulong sa kanyang sarili sandali, si Daryl ay sumakay sa portal at nawala. Sa pagbagsak ng semi-immortal, nanginginig ang mundo. Ang 17 estado ng Blue Realm ay natatakpan sa isang ulan ng dugo. Kabanata 2615. Si Adrian, na nagpapagaling sa kanyang mga pinsala sa ikalimang bundok na plaza sa sagradong lupain ng Grundy 1, ay biglang tumangala sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki. Ang pag-iyak ng dugo ng langit, na nagpapahiwatig ng pagbagsak ng semi-immortal. Sa isang nakagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, agad na naaktibo ni Adrian ang kanyang banal na pandama at maingat na naramdaman ang anomalya sa kalangitan.
Pagkaraan ng ilang sandali, pinilit niya ang mga salita. Patay na si Darius. Ang kanyang mga salita ay agad na nagdulot ng isang kaguluhan sa plaza. Ang mukha ni Amethyst ay napuno ng kakilakilabot habang tinitingnan niya ang ulan ng dugo na bumabagsak mula sa kalangitan, at naramdaman ng kanyang anit na namanhid at nanindig ang balahibo na sumasakop sa kanyang katawan. Ang tanawin ng ulan ng dugo ay sumaklaw sa buong Blue Realm. Ang ganitong eksena ay magaganap lamang kung bumagsak ang semi-immortal. Gayunpaman, ang mga semi-immortals ay itinuturing na top-notch dynamo sa Blue Realm, at medyo imposible para sa isang parehong antas ng cultivator na patayin sila. Kahit na si Adrian ay labis na nasugatan pagkatapos ng labanan kasama sina Daryl at Darius lamang, na pinamamahalaan niya na mapunit ang portal at makatakas ng hindi bumabagsak. Matapos ang ilang araw na pag-recover, si Rinold, na orihinal na namumutla bilang nyebe, ay mayroon na ngayong isang masungit na kutis. Matapos marinig ang bulalas ni Adrian, ang mga mata ni Rinold ay nanlaki sa hindi paniniwala habang lumingon siya upang tumingin kay Adrian sa tabi niya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga katanungan, pinatay mo ba siya, Elder? Ang lahi ng dragon ay may matatag na katawan, na maihahambing sa mga piling kalidad na kayamanan ng espiritual nang makarating sila sa Supreme Paragon. Mahirap para sa mga cultivator ng parehong antas upang patayin sila. Hayaan si Darius, na isang matanda ng Dragonoid at isa sa mga mahusay na masters ng banal na pamamaraan sa Blue Realm. Bakit bigla siyang nahulog sa sandaling ito? Ito ay nag-iwan ng katanungan kay Rinold. Kamakailan lamang, si Adrian, at Daryl, kasama si Darius, ay nakipaglaban sa silangang dagat. Ang iba pang mga semi-immortal ng mga sagradong lupain ay hindi gumawa ng isang hakbang, kaya malinaw na hindi ito sa kanila. Kaya, sa opinyon ni Rinold, maaari bang maging napakalakas ni Adrian na maaari niyang patayin ang isa, habang nahaharap sa dalawang kalaban. Ngumiti si Adrian ng mapait at umiling-iling. Kung maaari kong patayin ang kalahating kamatayan, hindi na ako babalik sa isang estado ng may paumanhin. Lahat ay nabigla sa mga salita ni Adrian, na nag-iisip kung paano bumagsak si Darius. Lalo na si Severin, na naging sobrang mabigat sa puso. Mula sa paunang pagbagsak ng Royal Paragon, hanggang sa Supreme Paragon, at ngayon kahit na ang semi-immortal. Pakiramdam niya ay tulad ng isang hindi nakikita na kamay na nagmamanipula at nagtutulak ng mga bagay pasulong. Marahil ay mahina lang ako. Huminga ng malalim si Severin at napag-isipan na agad na isara ang kanyang sarili para sa isang pag-iisa at hindi lalabas hanggang sa magawa niya pagkatapos na gumaling siya. Marahil ay nadama ni Adrian ang presyon kay Severin, tiningnan niya at ngumiti ng matiyak na, huwag kang mag-alala, ang sagradong lupain ay hindi mapanganib sa oras na ito. Tumango si Severin, pagkatapos ay kumuha ng 2 ikawalong grade na mga tableta at nagsimulang muling pagalingin ang kanyang mga pinsala. Samantala, habang ang pag-ulan ng dugo ay unti-unting kumalat sa buong Blue Realm, makikita ng isang tao ang mga palatandaan ng mga anomalya ng langit at lupa sa karamihan ng mga bahagi ng Blue Realm. Sa mga bundok libu-libong milya ang layo mula sa sagradong lupain ng Grundy 1, maraming napakalaking isla ng espiritual na lumulutang sa hangin. Ang mga espiritual na isla ay nakaayos sa maayos na paraan, nakahawig ng mga isda sa paglangoy kapag tiningnan mula sa malayo. Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ng Darklight Sacred Land. Sa Great Hall ng Darklight na sagradong lupain, ang pinuno ng sekta na si Bob Clem ay tumangala sa ulan ng dugo na bumabagsak mula sa kalangitan, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagtataka. Matapos ang ilang mga paghinga, siya ay humarap sa mukha, at hindi niya maiwasang magulat sa pagkabigla. Ang isang semi-immortal ay bumagsak. Si Dunety, ay hindi kalayuan, nang marinig ito, biglang tumayo mula sa kanyang upuan, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala habang tinanong niya, sigurado ka ba, Ama? Ang semi-immortal ay ang pinakamalakas na dynamo sa Blue Realm, paano sila mahuhulog? Inisip ni Dunety na ang semi-immortal ay napakalakas, higit pa sa antas ng siyam na Supreme Paragon. Bahagyang umiling si Bob nang marinig ito at ngumiti ng mapait. Ilang araw na ang nakalilipas, ang mga semi-immortals na sina Adrian, Daryl at Darius ay nakipaglaban sa loob ng 7 araw at gabi sa silangang dagat.
Maaaring isa ito sa kanila. Sa puntong ito, tumahimik ang tono ni Bob at tiningnan niya si Dunety na may seryosong ekspresyon habang pinaalalahanan siya. Ang sakunang ito ay ganap na sanhi ni Severin. Nasaksihan mo ang pambihirang talento ng binatang ito na umangat mula sa antas ng 4 na Paragon hanggang sa antas ng 4 na Royal Paragon. Dumating na ang Golden Age. Nanginginig si Dunety nang marinig ito. Ang Golden Age, isa lamang sa bawat panahon. Tuwing 10,000 taon o higit pa, mula nang umakyat ang Green Emperor sa kawalang kamatayan, may isang taong may talento na umaakyat sa kawalang kamatayan. Gayunpaman, ang kompetisyon sa panahon ng Golden Age ay mas malupit, kadalasan ay iisa lamang ang pwesto para sa pag-akyat sa kawalang kamatayan. Sa oras na ito, si Bob, na marunong sa mga patakaran ng Darklight at nakakakita ng mga lihim ng kapalaran, ay nakaramdam na may mali sa enerhiya ng langit at lupa. Ilang daang taon na ang nakalilipas, may isang rogue fighter na pumasok sa Starry Sky Battle Space at nakuha ang kapalarang walang kamatayan. Pagkatapos, nanatili ang taong iyon sa Jade Pond na sagradong lupain, at tinalo ang kataas-taasang Panginoon ng Jade Pond na sagradong lupain sa loob lamang ng ilang galaw, at kalaunan ay umakyat sa kawalang kamatayan. Mas mababa sa 1,000 taon nang lumipas, nakuha ni Severin ang pagkakataong umakyat sa kawalang kamatayan. At ngayon, maging ang mga semi-immortal na matagal nang nagkukubli sa pag-iisa ay lumitaw, at isa pa sa kanila ang bumagsak. Nagkaroon si Bob ng pakiramdam na ang Golden Age na ito ay lalampas sa lahat ng nauna, na marahil higit sa isang tao ang aakyat sa kawalang kamatayan. Kasabay nito, nangangahulugan din ito ng mas matinding kalupitan at panganib. Ang buong Blue Realm ay nasa panganib. Matapos pakinggan ang paliwanag ng kanyang ama, tumayo si Dunety at matagal na hindi makapagsalita. Sa kabilang panig, ang kasalukuyang kataas-taasang Panginoon ng Jade Pond na sagradong lupain na si Gladys Brown ay tumingin sa ulan ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pa nararanasang pagkabigla sa loob ng Jade Pond Sacred Land. Isang semi-immortal ang bumagsak, nagsimula na ang Golden Age. Umaasa ako na ang aking Jade Pond Sacred Land ay makaliligtas ng ligtas sa ginintoang edad na ito. Si Gladys ay nakatitig sa langit at malalim na nagbuntong hininga. Ang pagbagsak ni Darius ay nagpasimula ng isang celestial na anomalya at ulan ng dugo. Ang buong Blue Realm ay nakakaranas ngayon ng isang lindol na may lakas na 8. Sa Middlebridge, ang mga matatanda ng mga dakilang sagradong lupain ay nababalisa at hindi mapakali, ngunit sabik din. Kapag bumagsak ang isang balyina, 10,000 nilalang ang uunlad. Ang pagbagsak ng isang semi-immortal ay nangangahulugan na may bagong semi-immortal na lilito sa mundo. Sa East Plain, ang mga mukha ng bawat semi-immortal na matatanda ng 8 dakilang angkan ay nagbago ng malaki at napuno ng takot. Sa Great Thunderbeat Temple sa West Region, ang master ng monghe na may gintong gulong sa itaas ng kanyang ulo ay biglang tumangala. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakaramdam na nawala na ang hininga ng kanilang mga dating kaibigan. Bumagsak na si Darius. Maaari kayang pinatay siya ni Adrian? Imposible. Hindi pa ganoon kalakas si Adrian. Paano niya mapapatay si Darius habang humaharap sa dalawang kalaban? Ano ang nangyayari? Narinig ko na ang labanan na ito ay hindi maipaliwanag. Maraming dakilang sagradong lupain ang nagsanib puwersa upang habulin ang isang Royal Paragon. Paano ito nauwi sa pagkakasangkot ng semi-immortal? Magulo ang mga lihim ng kapalaran kahit ako ay hindi ito matukoy. Tila papalapit na ang Golden Age. Sa kabisera ng lungsod ng Delhi, ang kasalukuyang emperador ng Delhi na si Jackson Williams, ang mahusay na pasifir, na nakaupo sa kahanga-hanga at kamanghamanghang palasyo, ay biglang tumayo mula sa kanyang trono. Mabilis siyang naglakad at nakarating sa pintuan ng Great Hall. Si Jackson, na nakasuot ng itim na may berdang gintong imperial na balabal, ay tumangala sa kalangitan na may hindi makapaniwalang ekspresyon, habang pinapanood niya ang pag-agos na kulay dugo na bumabagsak mula sa itaas. Ang ulan ng dugo, isang semi-immortal ay bumagsak. Sabi ni Jackson na puno ng takot, at ang kanyang tinig ay nanginginig habang nagsasalita. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkagulat, inalis ni Jackson ang kanyang tingin at nagbigay ng utos sa mga gwardya sa magkabilang panig ng palasyo.
Pumunta sa ipinagbabawal na lugar at anyayahan ang nakatatanda na lumabas mula sa pag-iisa ngayon. Matapos ibigay ang utos, pinigilan ni Jackson ang takot sa kanyang puso at bumalik sa trono. Ang kasalukuyang Panginoon ng Delhi na si Ferguson Williams ay narinig din ang tungkol sa sitwasyon sa silangang dagat. Ilang araw na ang nakalilipas, ang epekto ng labanan ng mga semi-immortal ay nakaapekto sa karamihan ng Middlebridge. Dahil hindi kalayuan ang Delhi sa Middlebridge, naramdaman ng lungsod ang malakas na momentum ng labanan ng mga semi-immortal. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jackson na sa loob lamang ng maikling panahon ay may isang semi-immortal na bumagsak. Nahulaan niya na kahit sino man sa mga semi-immortal ang bumagsak, ang buong Blue Realm ay malapit ng mapuno ng pagdanak ng dugo at kaguluhan. Habang si Jackson ay nalulubog sa pag-iisip, biglang isang special na daanan na halos 10 talampakan ang taas ang lumitaw sa loob ng palasyo. Pagkatapos, isang matangkad na nakatatanda ang dahan-daw ang lumakad palabas mula sa special na daanan, na naglalabas ng marilag na aura. Nang makita ni Jackson ang nakatatanda, agad siyang nagsalita ng sabik. Ang pag-ulan ng dugo ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng semi-immortal. Ang nakatatanda ng Delhi na si Aldermore Oakwood ay humakbang pasulong, at tinitingnan ang maulap na kalangitan sa labas ng palasyo, at biglang kumislap ang liwanag sa kanyang malabong mga mata. Naramdaman niya na bumagsak ang isang matandang kaibigan. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi ni Aldermore sa malamig na tinig. Patay na si Darius. Ang mga lihim ng kapalaran ay naging magulo at hindi malinaw, at malapit nang dumating ang Golden Age. Sabi ni Aldermore na may kasiyahan. Inutusan niya si Jackson. Ang Golden Age na ito ay hindi lamang kapalaran ng ating Delhi kundi pati na rin ng buong Blue Realm. Nang marinig ito, natigilan si Jackson. Ang Golden Age. Bagaman si Jackson ay ang Emperor ng Delhi at may tagumpay na maihahambing sa mga kataas-taasang Panginoon ng mga sagradong lupain, nais din niyang maging walang kamatayan. Mula nang makuha ni Severin ang kapalaran ng walang kamatayan sa Starry Sky Battle Space, hindi mabilang na mga tao ang naghangad nito. Sa kabutihang palad, matatag ang kanyang loob at alam niya ang kahalagahan ni Severin sa sagradong lupa ng Ronde 1, kaya hindi siya nakisangkot sa insidente ng East Sea Secret Realm na binalak ng Primordial Holy Land. Gayunpaman, mula sa pagbagsak ni Gresham at ng iba pang Saintman, hanggang sa pagkamatay ng mga matatanda na Supreme Paragon, at ngayon sa pagkawala ng semi-immortal, naramdaman ni Jackson ang parehong pananibik at pag-aalala tungkol sa paparating na Golden Age. Yumuko siya ng magalang kay Aldermore at sinabi, Elder, natatakot ako na maaga o huli ay malulunod ang buong Blue Realm sa Golden Age. Umaasa pa rin kami sa iyo upang pangunahan ito. Pagkatapos ay dahan-daw ang ipinaliwanag ni Jackson kay Aldermore ang lahat ng nangyari sa Blue Realm sa nakaraang 2 taon. Samantala, sa isang mapayapa at mayamang isla sa North Sea, ang henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng North Sea Barbaric Clan ay nanirahan dito sa North Sea, at gumamit ng mga bato upang magtayo ng mga bahay. Sa sandaling ito, sa maharlikang tolda ng North Sea Barbaric Clan na gawa sa balat ng tupa. Isang matipunong lalaki na may mga tato sa buong mukha at nakasuot ng mga balat ng hayop ang biglang tumayo. Celestial Anomaly, isang semi-immortal, ay bumagsak. Si Claudius ay puno ng takot ang mukha niya habang sinasabi ito. Mabilis siyang sumugod palabas ng tolda, na lumundag sa hangin at nakarating sa sagradong bundok ng mga damo. Ang sagradong bundok ay ang iginagalang na pangalan ng mga barbaric, ngunit sa katunayan ito ay may taas na 1,000 talampakan. Hindi tulad ng mga magagandang bundok sa Middlebridge at iba pang mga lugar. Ang bundok na ito ay masungit, at bawat bato ay inukitan ng iba't ibang mga pattern. May mga agila, itim na ahas, at banal na mga dragon. Ang mga pattern na ito ay tila may kakaibang kapangyarihan sa ilalim ng sikat ng araw. Pagdating sa sagradong bundok, mabilis na kumatok si Claudius sa pintuang bato ng engranding pari na tirahan ni Gabriel Merrick. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tinig ni Gabriel na nasa pag-iisa ay nagmula-mula sa loob ng pintuang bato. Ano ang problema? Isang kakilakilabot na bagay ang nangyari, Grand Priest Merrick. Isang semi-immortal ang bumagsak sa silangang dagat. Ang nababalisa na tinig ni Claudius ay agad na sumagot.
Sa susunod na sandali, ang mabigat na pintuang bato ay dahan-daang bumukas, na nagpakita ng isang nakatatandang nakasuot ng itim na balabal, payat ang katawan at may mga kakaibang totem sa buong katawan. Pagkatapos lumabas mula sa yungib, tumingin si Gabriel sa kalangitan at tila nagulat. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang mga lihim ng kapalaran. Makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nagbago ang mukha ni Gabriel habang patuloy siyang nagbubuo ng mga lihim. Umubo siya ng itim na dugo, at ang aura ng semi-immortal sa kanyang katawan ay nagsimulang hamina. Darating ang Golden Age at may mga pagbabago sa lupain ng mga ninuno. Tandaan, huwag lalapit sa primordial na sagradong lupain. Kung hindi maaari tayong malugmok sa walang hanggang kapahamakan. Halos mapaluhod si Claudius nang marinig ito. Si Gabriel ay isang semi-immortal ng barbaric na nabuhay sa loob ng hindi mabilang na taon at lalo pang bihasa sa pag-alam ng mga lihim ng kapalaran. Hindi pa siya kailanman nagkamali, at dahil dito ang barbaric clan ay nakaligtas sa maraming henerasyon. Pagkarinig sa balita tungkol sa paparating na Golden Age, agad na bumalik si Claudius sa kanyang royal tent at mabilis na ipinatawag si Tristram na dating nakipag-ugnayan kay Severin. Balak niyang personal na magtanong tungkol sa anumang impormasyon tungkol kay Severin. Samantala si Severin na nagpapagaling sa Fifth Mountain Plaza ay wala pang alam sa mga pangyayaring nagaganap sa buong Blue Realm. Ang pagbagsak ni Darius ang nagbukas ng pintuan sa malupit na gininto ang edad na ito. Matapos uminom ng ilang 8 antas na espiritual na tableta, sa wakas ay naayos niya ang kanyang nabasag na panloob na mundo at napigilan ang paglala ng kanyang mga sugat. Ang paglalakbay na ito sa East Sea Secret Realm ay nagpaunawa sa kanya na ang hindi pagiging immortal ay nangangahulugang pagiging mahina pa rin. Kung hindi siya iniligtas ni Adrian kahit na inilagay nito ang sariling buhay sa panganib, maaaring napatay na siya ni Phazon. Kung wala si Rinald, hindi sana niya nahintay ang pagdating ni Adrian. Siya ay isang taong marunong gumanti sa kabutihan at igalang ang iba. Habang tinitingnan ng tore ng Green Empire sa kanyang isipan, nag-isip si Severin. Napakaliit ng pagunlad kung siya lamang ang magsasanay gamit ang celestial weapon. Bukod dito, tiyak na hindi hahayaang matapos ng Primordial Holy Land ang usaping ito. Ayon sa hinala ni Adrian, posible na si Daryl ay tumingin na rin sa lupain ng mga ninuno. Sa kritikal na sandaling ito na kailangang magkaisa ang sagradong lupain, pinili ni Severin na ihayag ang tungkol sa tore ng Green Empire. Bukod dito napino na niya ang tore ng Green Empire. Walang sino man ang maaaring makaagaw nito mula sa espiritual na kamalayan ni Severin. Lumingon siya kay Adrian na nagpapagaling sa tabi niya at sinabi, "Mayroon akong isang bagay na iuulat, Master." Nang marinig ito ni Adrian, agad niyang tinapos ang kanyang pagpapagaling. Humarap siya kay Severin at nagtanong, "Severin, ano ang bagay?" Kinagat ni Severin ang kanyang ngipin at agad na sinabi kay Adrian ang tungkol sa tore ng Green Empire. "Nakuha ko ang celestial weapon ng Green Emperor sa East Sea Secret Realm. Ang bagay na ito ay isang pantulong na espiritual na kayamanan. Ang oras sa loob nito ay iba sa oras sa labas ng mundo at makakatulong ito upang mapalakas ang lakas ng ating mga alagad. Handa akong ibahagi ito sa lahat ng ating mga alagad." Si Adrian ay biglang tumayo mula sa lupa sa matinding pagtataka. Bagaman pinaghihinalaan na niya na ang ilusyon ng tore ng Green Empire sa itaas ng ulo ni Severin sa East Sea ay maaaring isang celestial weapon, ngayon na nakumpirma niya mismo ito mula kay Severin, lubos siyang nabalisa. Hindi niya malaman kung siya ba ay masaya o nagulat. Lalo na nang banggitin ni Severin na ang oras sa loob nito ay iba sa oras sa labas ng mundo, ito ay tunay na isang kayamanan na makakatulong sa paglilinang. Para sa kasalukuyang sagradong lupain na nasa desperadong sitwasyon, ito ay tila isang pagpapala mula sa langit. "Totoo ba ito?" tanong ni Adrian na may halong saya. Tumango si Severin at agad na inilabas sa hangin ang tore ng Green Empire. Agad itong lumaki sa ere at naging kasing laki ng isang maliit na bundok, habang hindi mabilang na banal na kadena ng pagkakasunod-sunod ang lumitaw sa paligid nito. Isang malakas na hininga ng mga batas ng oras ang bumuhos mula sa tore at agad na nakaapekto sa mga halaman sa paanan ng Fifth Mountain. Ang mga halaman sa paligid ay biglang nagsimulang lumago ng mabilis.
Ang nakapaligid na espasyo ay tila dumaan sa paulit-ulit na siklo ng 4 na panahon. Ang mga halaman ay umusbong, lumago ang mga dahon, namulaklak ang mga bulaklak, at nalanta, at muli itong umulit. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang isang maliit na panla ay lumaki at naging isang malaking puno. Ang mukha ni Adrian ay napuno ng tuwa at kasiyahan nang makita niya ang eksenang ito. Malinaw niyang naramdaman ang aura ng mga batas ng oras na nagmumula sa tore ng Green Empire. Magaling puri ni Adrian ng may kasiyahan. Ito ang pinakakritikal na panahon para sa sagradong lupain ng Gronde 1. Mula nang mangyari ang labanan sa East Sea kung saan nagsanib puwersa ang 4 na dakilang sagradong lupain upang patayin si Severin, kahit na nabigo sila, alam ni Adrian na hindi sila basta-basta susuko. Bukod dito, matapos mamatay si Darius sa hindi pa malinaw na dahilan pagkatapos ng labanan, naniniwala si Adrian na ang buong Blue Realm ay nasa panganib. Kapag muling nagsanib puwersa ang 4 na dakilang sagradong lupain, halos imposible para sa sagradong lupain ng Gronde 1 na manatiling ligtas. Kahit siya ay isang semi-immortal, nararamdaman ni Adrian na napakahirap pangunahan ang sagradong lupain ng Gronde 1 upang manatiling ligtas at maayos. Bukod dito, dahil sa pagkamatay ni Darius, nagsimula na ang Golden Age. Ang mga matatandang matagal nang nabubuhay ay tiyak na hindi magpapakita ng awa upang makamit ang pag-akyat sa kawalang kamatayan. Para sa mga taong nabuhay na ng libu-libong taon, na matagal nang nakulong sa kaharian ng semi-immortal at may kaunting buhay na lamang na natitira, ang sinumang hahadlang sa kanilang landas ay magiging kaaway na hindi nila patatawarin. Dahil dito, orihinal na plano ni Adrian na isara ang mga tarangkahan ng sagradong lupain at ituon ang lahat sa paglilinang ni Severin. Ngunit ngayon na inilabas ni Severin ang tore ng Green Empire at ipinakita ang pambihirang kakayahan nito, paano hindi matutuwa si Adrian? Matapos siyang purihin ng malakas, agad na sinabi ni Adrian kay Severin, "Hindi kita minamaliit aking alagad." Dahil handang ibahagi ni Severin ang napakalaking kayamanan na ito para sa pag-unlad ng sagradong lupain, mabilis na kumuha si Adrian mula sa kanyang bulsa ng isang kumikislap na tableta na napapalibutan ng walang katapusang banal na simbolo at pilosopiya. Ito ang kataas-taasang pagsulong na tableta. Ibibigay ko muna ito sa iyo. Umaasa akong makakaabot ka sa Supreme Paragon sa lalong madaling panahon. Kataas-taasang pagsulong na tableta. Agad na nagningning ang mga mata ni Severin nang marinig ito. Bilang isang 8 antas na alchemist, pamilyar siya sa kilalang kataas-taasang pagsulong na tableta. Ito ay isang napakataas na uri ng tableta sa hanay ng mga 9 na antas na espiritual na tableta. Makakatulong ito sa isang antas 9 na Royal Paragon upang umangat sa Supreme Paragon. Ito ay isang napakabihirang kayamanan sa buong Blue Realm. Kabanata 2620. Sa mga normal na kalagayan, kahit ang mga dakilang sagradong lupain ay walang maraming kataas-taasang pagsulong na tableta. Ang mga tableta na ito ay ginagawa mula sa mga bihirang sangkap, at kahit ang pinakakaraniwang halamang 9 na antas ay nangangailangan ng maraming taon bago matagpuan. Ang bawat kataas-taasang pagsulong na tableta ay karaniwang ibinibigay lamang sa mga matatandang paragon na may malaking kontribusyon sa sagradong lupain. Kaya medyo nagulat si Severin nang makatanggap siya ng isa mula kay Adrian. Kinamot niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Hindi ba masyadong mahalaga ang regalo na ito, Master?" Ibinahagi ni Severin ang tore ng Green Empire sa ibang mga alagad nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Una, si Adrian ay walang sawang nag-alaga sa kanya mula nang sumali siya sa sagradong lupain. Pangalawa, maaaring patay na siya kung hindi dahil kay Amethyst at sa pagligtas sa kanya ni Reynold noong insidente sa East Sea. Bukod pa rito, hindi makasarili si Severin. Sa panahong ang sagradong lupain ay nasa matinding panganib, ang pagbabahagi ng mahalagang kayamanan ay maaaring magpalakas sa sagradong lupain at makatulong sa mas maraming tao na mabuhay sa Golden Age. Humakbang si Amethyst nang makita niyang tumatanggi si Severin. Tinapik niya ang balikat nito at ngumiti. "Kunin mo na. Ito ay gantimpala mula sa nakatatanda." Bukod dito, dahil handa mong ibahagi ang tore ng Green Empire sa sagradong lupain, paano ka naman bibigyan ng hindi patas na gantimpala ng sagradong lupain?
Nang ilabas ni Severin ang tore ng Green Empire kanina, halos nagulat din si Amethyst tulad ni Adrian. Sa kanyang pananaw, ang ganitong klaseng mahalagang kayamanan ay karaniwang itinatago ng may-ari. Ngunit handa itong ibahagi ni Severin sa buong sagradong lupain, bagay na parehong nakakagulat at nakakaantig. Naiintindihan ni Amethyst ang hinaharap na kinakaharap ng sagradong lupain. Ang Golden Age ay nagsimula na ng landas patungo sa pag-akyat sa kawalang kamatayan. Bukod pa roon, tiyak na maglulunsad ang 4 na dakilang sagradong lupain ng matinding paghihiganti laban sa sagradong lupain ng Grundy I dahil sa naganap na kaguluhan sa dugo. Kung totoo ang sinabi ni Adrian at si Daryl ay kikilos sa lupain ng mga ninuno, ang buong Blue Realm ay lulubog sa kaguluhan. Ang paglitaw ng tore ng Green Empire ay walang duda na nagbigay sa sagradong lupain ng kaunting dagdag na kumpiyansa. Kaya wala ring pagtutol si Amethyst sa pagbibigay ni Adrian ng kataas-taasang pagsulong na tableta kay Severin. Maging sina Reynold at Heath na nasa tabi rin ay mabilis na natauhan at pinuri si Severin. Kunin mo na lang Severin. Ang tore ng Green Empire ay napakahalaga sa sagradong lupain. Kung ang pangkalahatang lakas ng sagradong lupain ay mapapabuti sa loob lamang ng ilang taon dahil sa pagkakaiba ng oras sa loob ng tore, ang isang kataas-taasang pagsulong na tableta ay maliit lamang kumpara sa napakalaking kontribusyon. Huminga ng malalim si Severin at kinuha ang kataas-taasang pagsulong na tableta na lumulutang sa harap niya habang nakatingin ang mga matatandang Paragon ng may pananabik. Matapos niyang ilagay ang tableta sa kanyang storage ring, taimtim niyang pinasalamatan si Adrian. Salamat sa iyong kabutihan, Master. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pasukan ng tirahan at inilagay ang tore sa loob. Iiwan ko ang tore dito. Lahat ng ating mga alagad ay maaaring pumasok sa loob ng tore upang maglinang. Nang makita ni Adrian ang eksenang ito, masaya niyang hinaplos ang kanyang balbas at sinabi, "Napakabuti mo talaga." Pagkatapos ay lumingon si Adrian kay Amethyst at sinabi, "Malapit na ang krisis sa lupain. Lahat ng alagad ay pinapayagang maglinang sa loob ng tirahan."